Makakasama na natin yung isang click partner natin na rising affiliate, DLR achiever siya. And at the same time, ay isa din siya sa top pagdating sa pagbenta ng product. Sino ba siya? Ano yung mga ginagawa niya? Ginawa niya before? Continuously siyang nagle-learn. Continuously din siya nag-improve. So please welcome our coach na kasama ngayong gabi, si Coach Lanibet. Ayan. Hello, mga click partners, mga clickpreneurs dyan na mga nanonood. So, magpapakilala muna po ako sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. So, ang real name ko is Leonila Navarro Birinya. Pero sabi nga ni Coach Edward, dito sa Clicknomics is mga artistahin tayo dito. So, kailangan may screen name ka. So, call me Lanibet. Yun ang ako mas kilala, Lanibet Navarro. Bago ako sa Clicknomics, ano muna tayo dun sa aking profession pero hindi ko siya natapos. So, optometry ako, undergrad sa CEU, Menjola, ayan. And then entrepreneur din ako. I've been through a lot of networking before, yan, nakasama na ako dyan. And then, nagkaroon ako ng mga iba't ibang business. So, nagkaroon ako ng hardware, 27 Burger and Snack Bar along 8th Street sa Taguig. And then, nagkaroon din ako ng Kimay Boutique. Marami pa, too many to mention. Ibig sabihin, ang dami ko na talagang na-try ng mga businesses. And before that na mga business ko and yung iba sabay-sabay na ginagawa ko, I'm a TV dancer. So nag-start ako ng That's Entertainment, GMA Super Show, nag-body hit ako, nag-VIP. So yung mga yung mga dati ring mga dancer dyan, ayan. So nag-VIP rin ako and then eto lang latest nagkaroon kami ng concert din sa sa Smart Araneta, yung The Legends. Ayan, kung nabalitaan nyo din yan. So ayun yung mga ginagawa ko. And bago ako dito sa Clicknomics, nagkaroon din ako ng travel agency bago ako napunta dito sa Clicknomics. Ayan, thank you Coach Lanibet no, sa pagpapa-unlock para dito sa podcast, Win Podcast natin. And ito Coach, no, yun yung unang question ko sa iyo ay, 'di ba, nakukwenta mo kasi sa akin dati, hindi ka techie, no? Pero paano nangyari na from sabi mo na hindi ka techie, hindi ka magaling? Paano nangyari na umabot sa point na na-hit mo pa rin yung gusto mong result, no? Nag-dream lifestyle reward ka and malaki na rin yung kinita mo sa Clicknomics. Katulad nga ng sabi ni Coach Van, hindi talaga ako techie. So kaway-kaway diyan sa mga hindi techie, no? Kasi syempre sa base sa age natin, 'di ba? Aminado naman na tayo na mga old school tayo. Wala namang ganito before, 'di ba? Wala tayo yung mga paano ba yung FB na 'yan, paano yung mga TikTok na yan, or yung lahat ng gagawin na online business. So ang ginawa ko lang kasi, naging masipag lang ako umattend. Umattend lang talaga ako ng training. And then ina-absorb ko yung kasi since kagaya ako, parang ang memory ko kasi para akong fish. Kumbaga split second lang yung memory ko. Nakakalimutan ko siya kaagad. So ang ginawa ko, lagi ako talagang uma-attend ng training para ma-impart, ma-retain sa utak ko, ma-instill yung mga knowledge, yung mga tinuturo ng mga coaches natin. Ayan sila Coach Van, si Coach Jay. So ang unang-una na attendan ko talaga is si Coach Jay. Yung Monday natin, yung marketing Monday natin, no. So ang ginagawa ko noon, nagsusulat talaga ako, nililista ko lahat kasi nga madali ko siya makalimutan. So after ng training, binabalikan ko siya, tinitingnan ko siya, ay ganito pala yan, inuulit ko siyang basahin o ganun. Tapos pag meron ka rin yung parang, ay ano ba to? Titingnan mo siya sa dictionary or di ba mag-aano ka sa Google. Kasi hindi ko pa rin naman alam yung ChatGPT before. O, dito ka lang yan sa Clicknomics nalaman. So ganun lang, ang ginagawa ko lang, attend and then implement mo kung ano yung tinuro sa'yo nung day na yan. So, yun ginagawa ko, Coach. So, continuous ka Coach, no? Nagle-learn. And because of that, kagaya ng napag-usapan natin kanina, di ba? Dahil si Coach Lanibet, continuously siyang nagle-learn, continuously din siya nag-improve. Kasi doon manggagaling yun eh. Kapag ka nag-improve ka, kapag ka daily ka nagle-learn, alam mo kung ano yung gagawin mo. Pag alam mo yung gagawin mo, in-implement mo siya, automatically, daily ka talaga magkakaroon din ng improvement. Sa'yo ba, Coach, do you think nakatulong? Kasi alam ko maganda yung mga naging result mo sa product natin. Nakatulong ba yun na nagkaroon ka ng magandang result sa product? Personally, tinitake mo siya. Nakatulong ba yun? Bakit tumaas yung belief mo na mag-all-in dito sa Clicknomics? Yes, Coach. Bali kasi nung una akong napunta rito sa Clicknomics, first, ang ine-aim ko is yung money business. And then, parang naging bonus yung yung nung tinake ko na yung yung ating products. So, mas parang mas na-excite ako na gawin yung business kasi, pag binenta ko pala to, ganito yung kikitain ko, mas
and then magiging healthy ka pa. So parang nag-combine siya. Nag-combine yun na kaya lalo ako na-motivate na lalo kong nagawin yung negosyo natin. Kasi nga, sa mga hindi nakakaalam, no, bago pa ako dito sa Clicknomics, nandito, talagang super sakitin ako. As in, nagsasabi na nga ako dun sa partner ko kay Ariel kasi nandito na rin siya. Member na rin natin siya ng, hindi ko yata abutin yung age mo. Yun ang sinasabi ko talaga, coach. Sabi ko, parang ganito palang edad ko, mamamatay na ako. Ganon. Tapos, parang nanginginig boses ko na, gigi emotional. Hindi kasi kaya ganon. Kasi tingin ko, di ba nga sabi ni Lord, sabi nga is, everything happens for a reason. So tingin ko yung rason talaga na dinala ko rito ni Lord. Kasi sobrang sakitin ko noon. So parang binigay sa akin ni Lord yung, eto dito, magiging okay ka. Tapos kikita ka pa. Parang lahat ng hinihingi mo, binigay na ni Lord ng instant, ng isahan na lang, ganun. Kasi yun nga, nandito kasi ako February 14 last year lang. And then, di ko makalimutan, syempre, February 14, tapos nakahiga ka, may sakit ka, kakalabas mo lang ng ospital, di ba? So hindi mo talaga makakalimutan yun. And then, nung dumating na yung product ko, nung sumali pala ako, wala pang product. Kasi ano yun 10K, parang ganun. Tapos, wala pang product kami nakukuha. Tapos nung nakausap ko si Coach Joe, ang sabi niya, yun nga mag-upgrade. Nag-upgrade ako ng Pro. Tapos yun na yung nag-SSAS tayo. So may nakuha na ako ng product. So since then, March yun eh. So March hanggang until now, yun ginagamit ko yung yung product natin. Sa mga nakakilala sa akin, mga friends ko sa Facebook, nakita nyo naman na, 'di ba, na from dati na ang mataba ako tapos hindi ako nakakasayaw. Ngayon bumalik na ako sa passion ko na nakakasayaw na ako. Imagine, masayang-masaya ka kasi nagawa mo na ulit yung mga hindi mo nagagawa before dahil dun sa mga iniinom mo na food supplements ng sa company natin, ng mga product natin. So dun pa lang, sobrang blessed na ako. Tapos habang ginagamit mo yung product, naging okay ka, business-wise, is nagkakaroon ka pa ng income mo. So, hindi mo pa ba mamahalin yung nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan, hindi lang sa health mo, dun pa sa pagdating sa financial aspect. Bali, ano yung specific product, coach, na sa tingin mo nakatulong sa'yo? Tapos ano ba yung mga problem mo dati sa health na na-solve ng specific product ng Clicknomics? Actually, before, ang maintenance ko is 5. Meron ako sa high blood, meron ako sa heart, yung angina, and then sa GERD ko, cholesterol ko, uric ko. So yan yung mga iniinom ko. Habang iniinom ko siya, hindi naman ako naging okay. Parang sinasabi lang maintenance, so sige inumin mo. Pero ang napapansin ko sa sarili ko, yung mga side effect ko, and dun sa iniinom ko, is lumalaki yung tiyan ko, nagiging bloated ako, matigas pa siya, ganun. Umaabot na hanggang dito. Para akong 9 months pregnant nung time na yun. Tapos maga lahat nung kamay ko. Hindi ko siya nako-close open. Matigas. Ganun. Kasi yung uric mo, ganun mataas. So, yun yung ginamit ko. Unang-una is yung Heartwell. And then, ang ginawa ko dyan sa Heartwell, kasi ito based sa Personal decision. personal decision ko na Huwag niyong gayahin kung hindi niyo rin naman kayang panindigan. Mas maganda pa rin mag-seek kayo ng advice sa doctor niyo bago niya gawin. Kasi ako matigas ulo ko, aminado ko, hindi ako nag-seek ng advice eh. Yun ang ginawa ko talaga. Bakit? Ang ginawa ko kasi noon, sabi ko kasi sa sarili ko, minotivate ko yung sarili ko. Paano kaya pa nagkagera? Sabi kong ganun. Wala nang mercury. Sabi ko, saan ako bibili ng gamot ko, ng maintenance ko? So yun talaga yung unang sa akin. And then ginawa ko, nagpray ako. Bigyan mo ako ng parang wisdom, bigyan mo ako ng knowledge. Gagawin ko yung ganito. So ang pinanghawakan ko is my faith and yung belief ko dun sa product. Yun ang ginawa ko talaga. So, tinanggal ko nung iniinom ko na ng matagal na yung Heartwell, isa-isa ako nagtatanggal nung aking maintenance. Tapos alam ko naka 5 months na ako na iniinom ko yun, no? Tanggal uli ng isa. Ganun ang ginawa ko pa isa-isa na hindi siya abrupt naman na tinanggal ko. Nung alam ko lang, naramdaman ko na nasa system ko na yung product, tsaka ko siya talaga inalis. Ngayon, 1 year. 1 year na ako na iniinom ko. Pero ang hindi rin ganun kadali. Nagkaroon ako ng struggle. Nagkaroon ako ng healing crisis. Yung nangyari sa akin is nilalagnat ako sa umaga. Tapos sa gabi naman, vice versa. Parang opposite. Nilalamig naman ako. So nagme-medyas, ganyan. So ganun yun ang mga naramdaman ko noon. And masakit lagi ulo mo. Tapos parang sasabog. Ganun yung ko. Tapos nagkakaroon ako ng parang napapalpitate. Pero ang ginawa ko, tinuloy ko pa rin. Decision ko yun sa sarili ko eh. At eto,
nung nagpa-check up ako ngayon, pinakita ko ngayon sa ano ko na, sa OB tuloy, sa cardio ko, pinakita ko na siya. Nung nakita niya yung ingredients, tiningnan niya ganun, okay, meron pala tong berberry, may ganito, na merong hawthornberry, ganyan. Sabi niya, sige lang, tuloy mo lang. Sabi niya ganun. Sabi ko, pero nung sinabi ko sa kanya na hininto ko yung yung maintenance ko, napaano siya, yung parang tigas talaga ng ulo mo, ganun siya. Pero eto naman, hindi niya binalik din sa akin. Hindi niya binalik yung maintenance ko kasi nakita niya okay lahat ng result ko eh. Yung ECG ko, 2D echo, tapos nilagyan pa ako yung yung ambulatory na 24 hours na para lang ma-check lahat, ganun. Okay ako, lungs ko okay. Hindi niya binalik. So sabi niya lang, sige, observe kita ulit, 3 months. Sabi niya ganun. Kapag may nabago sa'yo, babalik natin yung mo ha. Okay, Doc. Dire-diretso ko lang naman iniinom yung Heartwell eh. So pagbalik ko uli, okay uli ako. Chinek ako ulit, okay ulit. Wala namang problema. O di, continuous ko iniinom yung yung Heartwell. Pero hindi ko to ina-advise sa lahat. Kasi baka hindi nyo rin kayanin yung nararamdaman ko noon na healing crisis. Diba? Mas maganda pa rin, much better kung talagang desidido kayo, ipa-check nyo, pa-check din muna kayo sa doktor niya. Ako kasi talaga, aminado ko, matigas ulo ko. Meron akong pag sinabi kong ganito, gagawin ko. So yun ang naging motivation ko lang. Parang sinabi ko, paano kung wala ng, pag may gera na, wala ng mercury. Ayun, so ibig sabihin coach, ngayon wala ka ng wala ka ng wala maintenance. Na coach. Ang iniinom ko lang, dala ko rin Ilang months na ngayon? 1 year na coach. 1 year na? Kasi March. Grabe, no? Ito na, magwa 1 year na ng etong March. Kasi doon ko siya ini-start eh. Tapos nadagdagan pa yun. Siyempre, umiinom na rin ako ng holy herbs. Tapos yung ngayon, yung shake and slim. Di ba? Tayo coach ng di ba coach, 100 nakatulong din days. sa'yo yung shake and slim? Yes, kasi nga, dire-diretso ko yun na iniinom yung shake and slim. Kasi di ba, bago pa tayo nagkaroon ng 100 days, 100K challenge, iniinom ko na siya every morning. 30 minutes bago kami mag-breakfast ni Ariel. Si Ariel din, ganun din, yung partner ko. So, yun yung nakatulong. Pero sinasabayan ko rin ng exercise. Kasi iniisip ko, baka maglulus yung, ang tummy ko, di ba nakikita nyo? Nakikita ba? Dati hanggang dito yan, ganun kalaki siya, di ba? Ngayon nasuot ko, itong damit ko na to, i-flex ko lang, no? Suot ko pa to nung nasa Malaysia kami. Anong taon di ba? yan? 2000, basta 2019. Tagal lang. Ganon. So, ang sexy ko noon. Imagine, nasuot ko siya ngayon. Yun, Pero gusto ko pa magpapayat ulit kasi dati 25 lang yung waistline ko eh. So gusto kong natutuwa lang ako kasi kaya piniplex ko. Imagine nasa aparador lang to. Nasa closet ko lang tapos ngayon nasuot ko na siya. 'Di ba? Kaya ako nga talaga siya sinuot eh para i-flex ko dahil ngayon yung dahil sa shake and slim. And 'di ba? Hindi lang sa papayat ka, may collagen pa yun. Huwag kayo, di ba? Meron pa siyang glutathione. Imagine niyo naman, ilang tumbling na lang, senior na rin ako. Di ba? Pero proud to say, nababawasan yung wrinkles mo, di ba? Gumaganda yung skin mo, di ba? Yun eh. Yung product natin talaga, napakaganda. Kaya kung pag sa product, sisingit ko talaga sarili ko, ako magsasalita. Ganun. Kasi tried and tested eh. Basta very important, syempre, na consistent mo iniinom. Yes. Hindi po pwede yung yung halimbawa, try ko nga yung yung shake and slim, tas isang box lang. Walang effect yun. Hindi nyo makikita. I mean, may mararamdaman kayo na effect na, parang pinapawisan ako medyo ganito, nawawalan ako ng ganas. Pero, hindi siya enough to lose your weight na agad-agad. Wala namang magic. Kahit naman anong larangan, walang magic. Kahit na magpaganda ka eh. Diba? Hindi naman yan automatiko, wala na kaagad yung pag may pinagawa ka, okay na kaagad. So, walang instant. Ang gagawin nyo, consistent nyong inumin. Consistent nyong gamitin para makikita sa inyo yung result. Ganun yon. And paano ka makakabenta kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi nakikita sa iyo yung result? Ayan. Diba? So, ako kaya ako nakakabenta. Tama. So, ibig sabihin, coach, kaya isa ka sa top seller ng product natin kasi ikaw mismo, ginagamit mo. Sa tingin mo ba, malaking tulong yun na ikaw mismo, naniniwala ka doon sa product? Malaki ba yung tulong ng belief na yun? Kaya napopromote mo siya sa ibang mga tao? Oo naman, coach. Kasi 'di ba, paano ka papaniwalaan ng customer mo kung halimbawa sasabihin mo, haharap ka sa kanya, nga pala, bilhin mo tong holy herbs. Nakakagaling to, nakakalakas ng immune system, pero umuubo-ubo ka. Di ba? Tingin mo, pagkakatiwalaan ka bang bilhin? Hindi. Tapos sasabihin mo, nga pala, tong shake and slim, bumili ka nito. Alam mo to, nakakaganda ng skin. Pero nakikita naman sa skin mo, hindi naman ganung maganda, magaspang or ganun, di ba? So ang gawin mo, kasi ako, kahit noon pa, ginagawa ko talaga, coach, ginagawa kong guinea pig ang sarili ko.
kahit yung mga ibang na sali, and before kasi product consumption lang ako. Pero ito talagang Clicknomics ang kinarir, training, lahat, pati products, ganun, no? So, gawin mong parang ikaw yung guinea pig. Test mo muna sa'yo. Ganun ang ginagawa ko Bago ako mag-introduce ng product, I make sure na ginamit ko na muna yan ng ilang months. Kagaya nung bago pa tayo, Coach Jay, magkaroon ng 100 days, di ba? Ginagamit ko na yung Shake and Slim. Kaya sabi ko, uy, tama-tama, sasali ako ng 100 days, ganun. May pride ka na nagamit ko na to ng advance ito na nagiging resulta sa akin di ba? Kahit pagdating sa mga customer, pagka inalok mo, ito kaya nakikita nila kasi. So hindi mo na kailangan mag hard selling. Sila na mismo yung lalapit sa iyo kasi nakita na niya sa iyo yung improvement mo, yung resulta, ganun. Sabi nga you can sell if you don't believe in. Mm-mm. So, paano nakatulong sa'yo sa pagbebenta, Click Partner Lani, no? Yes. Lani Bet, no? Kasi yung belief natin is over time, tumataas yan. So, syempre sa una, nung hindi mo pa tinatry yung product, hesitant ka pa to recommend. Pero nung tinry mo na yung product, ano yung level of belief na meron ka dun sa taong gusto mong bentahan ng product? Ano yung mindset na tumatakbo sa isip mo? Being confident. Bali, very confident ako doon sa product na binibenta ko kasi I myself, napapakita ko sa kanila na, ito naging resulta sa akin. Ito yung naging result ko, ganun. And even kahit di mo na sabihin na, ito naging result ko diyan sa product na yan Kasi nga, ang ginagawa ko, post ako ng post. Diba? Post ako ng post na sumasayaw ako. Ito yung before ko, ito yung after ko. Ayan, ganyan. So, hindi mo na kailangang maghirap na i-alok sa kanila yung product. Bali, ang nangyayari, pag nag-post ako talaga, biglang may mag-PM sa akin, ano ba yung pinopost mo? Nakita ko, dati ang laki ng tiyan mo Yung mga friend ko, mga friends ko nakilala talaga ako na, ano nangyari, ganun-ganun. Eto lang, di ka na nahirapan Parang, napaka-natural na lang. Inaantay ko na lang. Pag minsan pa nag-post lang ako, ito sinasabi ko sa sarili ko, pag post ko nito, tiyak may mag-message na naman sa akin. Ganun So, confident ako. Yun yung ko, parang dala-dala ko doon sa pag-o-offeran ko nung product natin. Confident talaga ako. And even kahit anong tanong nila, yun nga yun. Kapag ginamit mo yung product, kahit tulog ka, kalabitin ka, para saan nga yung holy herbs? Sasagot ka, para yan sa immune system, nakakalakas. Diba? Kasi nga, alam mo, hindi mo kailangan kasi diba merong ibang mga product seller na kailangan nila magsinungaling para magkaroon sila ng benta. Pero kapag mismong ginagamit mo yung product, hindi mo na kailangan magsinungaling. Nakikita kasi sa'yo. So, sila mismo hahabol sa'yo para magkaroon ka ng benta mo. So, walang hirap. Ang hirap na lang is yung naalukan mo is wala nga pambili. Parang yun lang. Tama, no? Oo. Baga yung transformation na nakita sa'yo, yun yung nag-a-attract sa mga tao para ma-convince mo na totoo tong binebenta ko. Real to kasi merong pagbabago sa akin. So, magandang tip yun mga Click Partner, no? Yung iba kasi, walang bumibili. Bakit kaya walang bumibili? Inalo ko naman yung friend ko. Sabi ko, bumili siya. Ayaw pa rin bumili. So, gawin nyo, ganito. Number one, ang pinaka-best is i-try mo personally yung product. Gamitin mo. I-consume mo siya. Kagaya ng ginawa ni Click Partner Lanibet, no? Kasi tataas yung confidence mo, yung belief mo, yung kumbaga nagiging natural sa yung pagbibigay ng sa kanya. Pagre-recommend. And also, you can use yung story and testimonial ng mga other Click Partners natin, kagaya ni Click Partner Lanibet. Pero for me, para sa akin, pinaka-powerful pa rin yung personal Ikaw mismo experience and Yes. personal transformation dun sa mga taong kinakausap mo. Yes. So, Kumbaga, you don't have to tell a lie. Kailangan lang yung tama lang, yung totoo lang dun sa product mo and ano yung nagawa sa'yo ng produktong yun. And also, kung meron nakaka-follow din dun sa page ko, may mga pinost ako dun na mga testimony ng mga napagamit ko na. Siyempre, una sa family mo and then sa iba pa na nakagamit. Kasi meron din ako naging customer ko na aneurysm. Tapos pinagamit, pinatest ko talaga. Di ba meron kayong mga product na re-receive nyo? Huwag nyo nang antayin yan ma-expire dyan. Gawan nyo siya ng paraan, magkaroon kayo ng mga marketing strategy nyo, gawan nyo ng paraan na ipatest, huwag kayong maging madamot. Pag o-offeran nyo niyan na papatikimin nyo, matutulungan nyo na yung tao and then once na-try yan, natikman, yun na yung magiging start na magtitiwala sila doon sa sa product kasi napatry nyo na. Ako ganun ang ginawa ko, hindi ko iniisip yung, hindi binili ko to ang mahal ng pagkaka-upgrade ko dito tapos ibibigay ko lang. Hindi ako nagiging madamot. Pero sa pagiging ganun ko na hindi ako madamot, binibigay ko, pinapatry ko, try mo muna. Pag hindi naging okay siya, wag mong bayaran. Ganun ang mga style ko O sige, gagamit ko. Hindi nagiging
yung ano ko sila customer, nagre-repeat order sila, bibili. Tapos maramihan na yung bili nila. Kasi na-try na kasi nila na maganda. So, kaysa ganito na lang gawin yung mentality, no? Kaysa nasa bahay nyo lang, na-stock or abutin siya ng expiration, much better to share. Share nyo na lang. Kasi hindi nyo alam yung pagsisharean nyo. Halimbawa, kagaya nung merong mataas yung sugar niya, ibigay nyo yung glucostrol, no? Kasi magiging customer nyo yan, maniwala kayo sa akin, na hindi nyo na kailangang mahirapan pa na alokin sila kasi natikman na nila, na-try na nila. Ayan, yun ganun yung nangyari sa akin, yung may aneurysm, yung merong mataas ang uric niya. So, and willing pa silang magpa-interview. Pag sabi ko lang, pwede ba kitang ma-interview? Kasi, ay sige. Kahit hindi ka hihingian o basta meron ako dyang walang ganun. Kasi happy sila to share din yung naranasan nila doon sa product. Yun, wag nyo na antayin na i-share nyo. Siguro tanongin natin, no? Si Click Partner Lanibet is one of our top affiliates, especially sa mga product. Magkano na, Click Partner, ang nabenta mo, yung sales commission mo, promoting yung mga product natin? Kahit estimate lang, di mo na kailangan i-check sa mobile. Yung lahat na. Magkano na? Kasi kaya ako na-reach yung DLR ko. Product naman talaga yun. Wow. So, hindi naman siya talaga. yung 100,000 na dream Yes. lifestyle Oh, reward. most of that earnings na Okay. yan. Para ma-inspire yung mga Click Partner natin. Product selling. Kasi nung na-hit ko naman yan, di pa naman ako nag-ads . Magkano Click Partner? Ay, man sabihin Click Nasa Partner. Go. mga mag-3 ganun, 300. 300,000. Yan. Ganun na. Sales commission. Congratulations sa'yo. Kasi nung after kong nakuha yung Dream Lifestyle Reward, doon na ako kami ni Coach Nel ng mag-ads. Para doon naman sa business natin, yung SaaS natin. Yun. Yeah. Kasi syempre aim ka na for 7 digit, 'di ba? So syempre follow the leader. Yan kung yung sabi ko nga si Coach Nel ko sinasabi yan na tatay ko yan. Kumbaga tatay yan ng ng team namin ng Click Champ, ng Team Bless. So napaka-tiyaga sa amin. Kaya kumbaga ilo-look up mo kung ano yung ginagawa nung tatay mo, nung coach mo, nung leader mo, 'di ba? I-aim mo, gagawin mo din. Ganon. Kumbaga yung kanta nga na follow the leader, Yes. follow the leader. Dapat ganon. Kung ano yung ginagawa ng leader mo, follow ka lang. Totally agree, no? So, sa mga Click Partner natin and sa mga nakakapanood nito na maybe may pumipigil sa kanila sa pagbebenta ng product, ano yung one thing na pwede mong maibigay na advice sa kanila na hindi nila makakalimutan and immediately pwede nilang gawin para makapag-take action? Okay, yung mga pumipigil, yung meron kayong mga parang agam-agam, Yes, mga limiting uncertainty, belief. parang ganun. Eto, meron lang ako isa sample, no. October, nabanggit ko to kay Coach Nel, pero hindi detalyado. May dumating na problem sa family namin. Pero mabigat 'yon, hindi about money, personal Pero hindi yan naging hindrance na mag-stop ako ng Clicknomics. So ang ginagawa ko, kahit merong ganun na problem, I stay focused pa rin. Ito problema, pero hindi ako nag-i-stay doon. Ginagawa ko pa rin. Kasi marami sa atin, di ba, no? I-admit nyo yung iba rin. Kasi meron din case sa akin na member ko, na ito yung naging problema. Coach, may ganyan, di na muna ako tutuloy sa Clicknomics. Yung ganun, di ba? Ang sa akin, kahit ano pa yung dumating sa inyo, kasi di ba nag-start kayo dito, desidido kayo na gawin yung business nyo. So kahit anong mga obstacle or struggle, mga hindrances na nakapaligid, kasi hindi naman mawawala yan. Huwag nyong gawing dahilan yon para to say, Coach, stop muna ako sa Clicknomics. Huwag nyong hayaan yung mga problema na yan ang makapagpa-stop sa inyo. Kasi, di ba nga, kagaya yung sinasabi ko, meron ako naging problema na mabigat talaga sa family na hindi ko na lang, basta may ganong kaso-kaso pa ganyan. Pero, habang may ganon, dire-diretso kong ginagawa yung Clicknomics. Mas dapat nga Kasi, lalo na kung ang problema mo is about money. Tapos nagkaroon ka ng problema, tapos biglang sasabihin mo na, Coach, stop ko muna kasi yung ganito ko, yung asawa ko, ayaw ng ko, magganito ko, ganyan. Dapat nga mas lalo mong gawin. Mas lalo mong ipakita, itong pinasok mong business is magkakaroon ka ng result dito. Bakit? Kasi mas lalo mo ang kailangan yung pera. 'Di ba? Para masustain yung kung ano man problema mo when it comes to financial, 'di ba? Ganon. Dapat dire-diretso. Huwag niyong hayaan na yung mga, kumbaga yung mga struggle na yan, mga hindrances na yan, mga problem na yan, is makaano sa inyo. Yun yung parang maka-overcome ng nyo. Kumbaga, diretso nyo lang. Huwag niyong hayaan na yung mga problema na yan is makapagpahinto sa inyo. Dapat mas lalo kayong mag-strive.
Ayun yung parang fight or flight. No? Yes, So, ganun. kasi 'di ba, every time na meron tayong mabigat na challenge, it's either i-fight mo siya or flight ka. Yung tatakbuhan mo siya. Ngayon, yun yung magde-determine kung magiging successful ka o hindi. Kapag ka nag-flight ka, tinaguan mo na, eventually dadating ulit yung problema na yun. Kaya lang yung opportunity na tinakbuhan mo, nawala na. Yes. Magba-back to zero ka ulit. So ako I believe din do sa sinabi mo, coach, no, na regardless kung meron ka mga challenges o hindi, dapat kung ano yung goal mo, ano yung naging commitment mo, dapat mag-stick ka doon. Kasi lahat naman ng tao merong mga challenges, may kanya-kanya na issue. So ngayon, ano yung magdi-differentiate sa inyong dalawa? Magdi-differentiate dyan kung magtutuloy ka kahit mahirap. Kasi most of the time, syempre karamihan naman talaga. Tendency kasi natin palagi, 'di ba? Ang mindset naman natin palagi is to protect ourselves. So every time na mayroong challenges, ang gusto natin palagi, babalik tayo sa comfort zone. Pero yun, dangerous yun. Bakit? Kasi kapag palagi mong gustong babalik sa comfort zone mo every time na meron kang challenge, anong mangyayari? E di ulit ka na naman ulit. Tapos eventually, may hit mo na naman yung ganong klase ng problema, lalayo ka na naman, tapos magiging hindrance na naman siya. Pero kapag tuloy-tuloy ka doon sa goal mo, kahit may problem, ayun, mahihit at may hit mo siya. Pero nagulat ako doon, coach, nakuha mo pala yung Dream Lifestyle Reward, product selling, walang ads. Paano mo Walang ginawa ads. yun? Kapal na mukha. Walang hiya. Walang hiya, ganun. Kasi lagi ko kasing nasa isip, naalala ko yung sabi ng lola ko na, kasi yung lola ko, yung mami ko, yun yung laking mami kasi ako, lola ko. Siya yung nagturo sa akin ng, lagi mong iisipin, sabi niya ganun, nakikita mo, bakit ang baboy naglalakad ng nakayuko? Sabi ko naman sa mami ko, bakit po? Kasi nahihiya siya, nanay niya baboy. So hanggat hindi ganyan naman ang nanay mo, hindi naman baboy yung nanay mo, wag kang mahihiya. So ang nagturo talaga nung nagsabog ng self-confidence ang God, nakuha talaga yun Sinalo mo, click partner. yes, nasalo ng lola ko and then inimpart niya, inano niya sa akin. Kaya yung sinasabi ko palagi na dapat wala tayong hiya, ganun. Makapal talaga mukha ko, promise. Yan ang mga click partners, yan. Talagang habi ko nagsaboy ng, wag na lang ganda, kasi syempre mas maraming magaganda, di ba? Pero nung nagsaboy ang Lord ng self-confidence, ay, nasalo ko talaga lahat yan. Wala akong kiber, kahit halimbawa, eto ka, hindi ako ma-intimidate sa'yo, eto ka, mayaman ka, or ganito ka, hindi. Kaya pag meron akong nakakaharap, coach, ang gusto ko kasing ma-share sa kanila yung, ang ganda ng product, parang ganun. Kaya nga ang ginagawa ko, coach, kahit, sige, meron pa ako, di ba, pinapainom ko, parang ganun. Kasi confident nga ako na, ay, magugustuhan mo yan, parang ganun. Kaya ang like ko sinasabi, wag mo akong bayaran kung hindi magiging okay sa'yo. Basta lahat na lang ng marketing strategy ginagawa ko para doon sa product. Kasi alam ko naman na yung isinishare ko sa kanila, yung ino-offer ko, is makakaganda sa'yo. Hindi yan lason para makamatay sa'yo, di ba? Yun ngang yun ngang binibigay sa atin ng, di ba, na eto, maintenance, inumin mo ganun. Alam mo ba yung ingredients? Hindi naman. At least alam mo yung ingredients, natural. Mga nakikita mo naman, kahit i-google mo, isa-isahin mo yung berberine, yung hawthornberry, yung ashwagandha. Tingnan mo sa, yung mga, benefits. Ang ganda. Hindi ka na kailangan magduda. No? Kaya kahit nga sa apo ko pinapainom ko yan. Yung holy herbs, pinapainom ko yan. Pero isang tablespoon na everyday pinapainom ko. Gusto. Mamsi, can I drink this? Kasi mamsi, can I drink all of that? Sabi ko, no, just 1 tablespoon, ganun. Kasi English speaking ngayon. English spoken dollar. So, ganun lang. Be confident. Lagi ko yun ang maging confident ka lang. Kasi hindi ka talaga mamamali. Ganun. Sabi nga ni Coach Edward din, di ba? Kagaya yung mga problema. Pasalamat tayo, may problema pa tayo. Kasi ibig sabihin, buhay pa tayo. Yes. Hindi ko nakakalimutan yan yung sinabi ni Coach Edward. Kasi kung wala na tayong problema, nakakaharapin, ibig sabihin nun, pantay na yung paan natin. Di ba? Tapos 6 feet below the ground ka na. Ganun yung di ba? And also, Coach Van, idagdag ko lang yung sinasabi ko nga sa'yo na hanggang ngayon naman, merong family problem ako, no? Imagine mo, ito i-share ko lang, no, mga click partners. Imbis na magmukmuk ako dun sa problema ko na yun, iniyak ko, umiiyak ako ng maghapon, pero pagdating ng 7 o'clock, training So, hindi niya ba nahalata na namamagamat ako, di ba? Uma-attend pa rin ako, nandun ako. And buti na lang umattend ako. Alam mo kung bakit, Coach? Ikaw yung nun Hindi ko makalimutan nun, yung sabi mo na about sa problem. Na yun yung topic mo about dun sa Bible. Tapos umiiyak ako talaga no na ino-off ko yung camera ko. Tapos sabi sa akin ni Ariel, sakto yung para sa'yo, ganun. Kasi yung sinabi mo dun na parang kahit ano yung dumating sa life mo, i-lift mo lang kay Lord yung problem na yun. Kasi God will do the rest. Parang ibigay mo lang.
Tapos siya na bahala, di ba? So talaga nung gabi na yun, nag-pray ako noon. Sabi ko, Lord, sabi ko lahat, kung ano man yung problema ko ngayon ganyan, ibinibigay ko na po sa inyo, kayo na pong bahala. So, sinurrender ko sa kanya. Kaya sakto, paano kung hindi ako matend ng training? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kung hindi ako matend ng training, hindi ko narinig yung sinabi ni Coach Van, baka nagmukmuk pa ako, ano pang ginawa ko, di ba? So, yun lang, na-enlighten ka. Maganda talagang attend ka ng training kasi iba-iba naman ng topic natin. Bukod sa sobrang taas ng confidence na ni Click Partner Lanibet, and blessing yun na sinalo mo, Click Partner. And ngayon, nai-inspire yung mga Click Partner natin na yung confidence kasi is nabibuild talaga siya sa number one, sa belief sa product, paniniwala mo sa ginagawa mo, and also yung personal experience mo. Nakatulong yon. And ganun din kayo mga Click Partner, no? And nagustuhan ko yung sinabi mo, Click Partner, kanina na sinurrender mo yung problem. Kumbaga, hindi mo siya sinolo. Yan, marami sa atin, yung problem na dumarating sa buhay natin, akala natin is para sa atin lang talaga yon. And naniniwala ako, and kami ng mga coaches dito sa community natin, na lahat yun is designed para sa isang purpose. Di ba natin alam yung dahilan ngayon? Merong magandang dahilan bakit siya nangyayari. All things created for good. And sino yung nagmo-motivate sa'yo, Click Partner? Kasi kitang-kita namin sa'yo yung energy mo. Pag nakakasama ka namin sa mga training, talagang good vibes, taas ng energy. Sino yung nagmo-motivate sa'yo? Si God talaga. Kahit nung maliit pa ako, halimbawa mag-exam, ganyan. Diba? Laging si God ang kakausapin ko diretso. Ganun. Tapos hanggang ngayon, parang kasi iniisip ko, mas okay maging masaya eh. Kaysa piliin mo maging malungkot. Even nga pag nagkakaroon, kasi not normal lang naman yung nagkakaroon kayo ng misunderstanding or argument ng partner mo, di ba? Ang sinasabi ko talaga, may bala ka bang hiwalayan ako? Ganon. Pag sinagot, wala. Ba't pa tayo nag-aaway? Mas maganda maging masaya kaysa mag-aaway. Ano ko doon? Parang mas pipiliin ko talaga maging happy ako kaysa magmukmuk ako na namnamin ko yung problemang meron ako. Kasi parang iniisip ko palagi, minsan lang tayo mabuhay sa mundo, magpakasaya ka na. 'Di ba? So, and also yung mga problema nga yan, dumarating talaga yan. Pero ang tanong na lang is kung paano mo siya haharapin. 'Di ba? Gusto mo ba siyang harapin na ipakita mo sa madlang people na nagngunguy-nguy ka? O gusto mo siyang harapin na positive ka, masaya ka? Pero behind your back is alam mo may problema ka, pero ibigay mo lang kay Lord. Surrender. Kasi 'di ba nga, meron tayong mga pangyayari na uncontrollable. Merong mga nangyayari na hindi natin yan sakop. Sino makakatulong lang? Si Lord. Wag nating anuhin na parang ay kaya ko yan, ano ko yan. Hindi. Merong mga instances, may mga problema na kaya mo. Pero meron din mga problema na hindi mo na kaya yan. Si Lord na ang bahala. Amen. So, ibigay mo sa Kanya. And then, God will do the rest. And then, kaya ang favorite kong verse sa Bible, yung Philippians chapter 4, verse 13. Yung I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi, doon ako talaga kumukuha ng lakas. Parang, kaya ko to. Kasi, kung wala si Lord sa'yo, hindi mo siya kakayanin. Huwag ka magmagaling-magaling, di ba? Hindi talaga. Even kahit kinakabahan ka, pero nasa iyo si Lord, kakayanin mo yan. Kaya yun na laging kahit sa Dream Lifestyle, no? Nung umakyat si Coach Joe, sabi ko, Coach Joe, akin na yan, magpapapicture ako, ganun. Ako din. Kasi nasa isip ko, kaya nga ni Coach Joe, kaya nga nila. Kaya ko rin to, parang ganun eh. Hindi yung para maging boastful ka na ipagyabang mo. May, hingi ka talaga kay Lord. Lord, kung para sa akin to, alam ko ibibigay mo, di ba? So, nagulat nga rin ako 7 months nung nakuha ko yung DLR. Yes. Kasi, di ba kung mapapansin mo, Coach, lagi lang ako masaya, ginagawa ko yung kahit pag ma-attend ako, ganun-ganun, di ba? Masaya lang ako lagi na ginagawa ko yung business. Kasi pag ganun, na-attract mo din positive. Positive din yung pag positive mindset ka, like ka masaya, ang blessing and yung na-attract mo din lahat positive, lahat good vibes, kumbaga ganun. Pero try mong lagi kang nakasimangot, mainitin ulo mo, ganun-ganun. Puro rin negative ang makukuha mo. At saka nakakatanda yun. Mga Click Partners, wag kayo. Mas magandang cool ka lang, parang ganun, para hindi agad tayo tatanda. Yun ang style ko. Gayahin mo rin. Thank you sa reminder, no? Ayan, sa mga Click Partner natin. Ayun, be grateful, no? Laging Grateful, magpasalamat, yes. laging mag-ask ng wisdom kay Lord, no? Merong isang ko napakinggan, parang kwento siya. So merong study na inaalam ng mga doctors kung ano yung cause ng sakit. Kasi yung tao is healthy living, mayaman. So na-figure out nila na kaya pala nagkaroon ng cancer or yung naging cause ng sakit niya is hindi dahil
unhealthy siya, kundi dahil ungrateful, malungkot siya, and iyon yung nag-trigger. So, mahalagang paalala yun na dapat maging masaya tayo, i-enjoy natin. Yes, may mga pagsubok, pero dapat mas malaki doon yung nakikita natin. Diba? Kung gaano kalaki yung problema, more than pa dapat yung solusyon na pwedeng ibigay ni Lord doon sa problema na meron ka. So, yun yung faith na meron tayo. Yun dapat yung pananaw or yung perspective na meron tayo dito sa ginagawa natin. And nagustuhan ko yung ginagawa mo, Click Partner Lanibet, no? Hindi ka lang nag-aas ng wisdom, hindi ka lang umaasa kay Lord na siya yung gagawa ng lahat ng para sa'yo. Sinasabayan mo siya ng action. Action. Ginagawa mo siya. So hindi pwedeng iasa mo kay Lord, Lord, ikaw yung mag-ads. Ikaw yung mag-promote, hindi pwede yon. Gawan mo on domain. Ayan. Ikaw yung mag-create ng creative, hindi siya pwede, no? Nasa sa atin, no? Nasa Diyos yung awa, Nasa tao pero ang nasa gawa. tao pa rin yung pag-take ng action. Meron pa akong isang question sa iyo, Click Partner Lanibet, no, bago magtanong si Coach Ban, no? Ano yung pinaka-best decision na nagawa mo sa buhay mo? Best decision na ginawa ko sa buhay ko is yung nagtiwala ako lahat kay God. Kasi aminado ko before, hindi ko pa masyadong, nagpipray ka, oo. Pero alam mo yung hindi pa masyadong, yung sincere ka kay Lord, ganon. Mayabang ka eh. Parang, kaya ko yan. Ganon. Ganon ako nun eh. Pag may naisip ako na, gagawin ko tong business na to, ganon, ganyan. Gagawin ko right away kasi may pera ka eh. Gagawin mo kung anong gusto mo. Pero failure siya lahat. Ganon. Kasi wala si God. Pero kapag si Lord kasi yung nandyan sa'yo, yung etong plano mo, magmamaterialize yan eh. Right away. Tapos nagagawa ng parang very smooth, yung wala kang kahirap-hirap. Ako kasi ganun yung nangyari sa akin eh, na na-feel ko, na naramdaman ko. Kahit anong gawin nyo, lahat talaga ng gagawin nyo, ibigay nyo kay Lord, sabihin nyo sa Kanya. Halimbawa, kasi noon, like for example, Coach, meron akong plano. Hindi ako naghihingi. Yung parang dahil money talks, gusto ko mag-hardware, o di ito, may pampuhunan ka, hardware ka, ganun. Ngayon kasi magkaiba na. Ang best decision talaga na ginawa ko yun, yung nag-surrender ko kay Lord. Actually, nadagdagan yun nung nandito tayo noon, yung umiyak nga ako kay Coach Edward nung niyakap ko siya. Niyakap ko siya nung kasi talagang dun ko naramdaman yung presence ni Lord nung nandito ako. Talagang grabe, iyak ko na ay huminto. Ginaganon na nga ako ni Ariel eh. Kasi sabi ko, nafe-feel ko nandito si Lord, parang ganun. So, yun, magmula nun, yun yung best decision na binigay ko lahat, isinorender ko kay Lord kasi even yung personality ko, mataray kasi talaga ako. Parang hindi, kung ano yung mo sa akin, approach mo sa akin, ibabalik ko sa iyo right away. Pag walang pwedeng mangbuli sa akin, parang ganun. Kasi lalabanan kita right away. Pero pag nasa iyo si Lord, pababaitin ka niya. Yun na parang na-feel ko. Kasi kahit si Ariel, di ko na siya inaaway. Kasi dati nung wala pa ako sa Clicknomics, alam yan nila Arlene, nila Coach Nel. Kasi sila yung una kong nakasama dito eh. Iba talaga yung naano sa akin eh. Nung nag-decide ako na lahat kasi, basta wala nga ako halos absent eh, di ba Coach? Lahat inaano ko magbula kahit yung about kay Lord na inaano mo Coach Ban, no? Ang naano ko talaga yun yung best decision ko talaga na ipasok ko sa akin si God. Kasi babaguhin ka niya eh. Kahit yung ikaw yung pinakamatapang, ikaw yung pinaka maldita suplada, matigas ulo. Babait ka talaga. Parang yung sinasabi mo na leon na hindi siya kinain, di ba? Kasi nga, pinatame niya yung mga leon, di ba? So, ako nararamdaman ko talaga, hindi lang business, hindi lang product na gumaling ka. Yung community, ayan sila Ma'am Aki, sila Coach Edward, yung family yung yung pinapakita sa even yung mga staff, i-welcome kanila na, ayan si anak, si Monica, di ba? Parang, kaya happy ako na ito yung best decision ko na nag-stick ako. Kasi madami akong sinalihan before. Hindi ako nag-i-stick. Talagang product consumption lang ako. Pag sinabi lang, itong Royal Jelly, maganda to, nakakaganda sa skin, nakakaganon. Sige, buy ako. Inom. Puro ganun lang ako eh. Ano ba yan para saan niya? Ganun, bili lang ako ng bili, product, lang. Ngayon talaga, ginagawa ko yung business. Kinoconsume ko yung product, ginagawa ko yung business natin. Kahit mga bata kayo sa akin, yun nga yung sabi, di ba? Meron kang makukuhang knowledge kahit mabata pa yan sa'yo. Wala yan sa ikaw matanda, ikaw lang dapat ang masunod, ganun. So ako, kahit mga bata sa akin yung coaches ko, yes coach ako and yes
yes leader, sa team leader mo kasi hindi ka mamamali eh. So yun yung pinaka best decision ko na ginawa na nag-stick ako dito sa sa Clicknomics. Kasi nung una, aminado ko, halimbawa nakikinig ako ng training, no, meron pa rin akong part ng alam ko na yan. Yung gano'n, nagsusuplada ka sa sarili mo na paulit-ulit sinabi na alam ko na nga yan. Parang gano'n, alam ko na yan. Pero nung pinasok mo si Lord sa'yo, naging yung, okay, humble. Yun yung parang right word, naging humble ka. Tapos, hindi mo na pinipilit yung, hindi, mas matanda ako sa inyo, mas marami akong alam, mas marunong ako. Diba? Alam ko na yan, yung acne nga na ganyan. Ngayon ako hindi, kahit narinig ko na yan na ganun, magko-comment ako, yes coach, tama, ganun. Parang naturuan ka na maging humble, maging totoong tao na hindi lahat money talks, kumbaga hindi lahat porket may pera ka or na ikaw yung may ganyan, ikaw na yung may alam ng lahat, hindi. Diba nga kahit nga mag-ads daw, kaya niloloko nila ako yun sa mga domain at saka mga pixel na kasi talagang marami kang matututunan. Ayan, kahit mga bata, yung mga coaches natin, di ba? Grabe, bumibilib nga ako. Sabi ko, grabe, ang tatalino. Yun yung best decision ko sa life ko, coach. Na nagstay ako. And then nga, sabi ko nga kay Ariel din, forever na to, hanggang mamatay. Yun lang. Buti hindi siya tumulo. Sabi kasi ni Derek, magpatuloy siya doon. And then, yun lang, happy lang ako. And masaya ako yung community din kasi mga humble. Even nga si Coach Anthony, di ba? Nung na-meet ko siya una, magkatabi kami ng training. Iba na siya ngayon. Sinakupan na rin siya ng kay Lord. Talagang, di ba Coach Anthony, nandyan ka. And also si Coach Nel, di ba? Kita mo naman yung talagang ang nasa bibig niya na lang si Lord. 'Di ba? So yun nga yun hindi ka mahirapan sa business mo kapag nilagay mo si Lord kasi pero kung wala sa'yo si Lord, talagang mag-struggle ka. Diyan kasi yung mangyayari, wala akong benta ngayon, maiinis ka eh. Ako kahit wala akong pumasok na benta ngayon, okay lang. Nireject ako, okay lang. Pero noon magtatampo siguro ko. Kung wala pa sa'yo si Lord, tatampo ka siguro, di mo ako binilhan ha. Parang ganun siguro. Magtataray talaga ako nun. Manda ka sa akin. Pag inalok mo ako ng ganyan, hindi rin ako ganun eh. Marunong ako gumanti nun eh. Ngayon, pag sinabing, wala, sige, okay lang. Sa susunod, pag may ka na, enough budget ka, ganun-ganyan. So, hindi ka na nagtatanim ng galit, ng sama ng loob sa kapwa mo, ganun. Dati nun, meron akong revenge, wag mong kukuhanin ninang ng anak mo, ha? Parang ganyan eh. Hindi ako papayag. Ngayon, okay na. Tanggihan man ako, okay ako. Parang ganun. So, ilagay nyo lang si Lord talaga. Hindi kayo Tsaka you can never go wrong talaga kapag kasama mo si Lord eh. Kaya nga binabanggit ko palagi pag may mga training tayo na sino dito yung kino-consider mo na business partner mo si Lord dito sa Clicknomics? Kasi 'di ba everything happens for a reason eh. So, syempre merong reason bakit tayo magkakasama dito sa Clicknomics. Sino dito yung you believe na merong reason bakit magkakasama tayo ngayon sa Clicknomics? Can you type me in the chat? You agree na merong reason bakit tayo magkakasama? Hindi lang siya basta lang nangyari. And syempre magkakasama tayo, ibig sabihin merong mission na kailangan gawin. Meron tayong mission ba? So, ngayon para magawa mo yung mission na yun, very important lalo na dito sa Clicknomics. Kung gusto mo makatulong sa maraming tao by health or by finances, number one talaga kailangan mataas yung faith mo eh. Kasi para maka-achieve ka ng isang bagay, kailangan kasi consistent mo siyang ginagawa. Ngayon, kailan magiging consistent ka? Kapag naniniwala ka, 'di ba? Na mangyayari. Maniniwala ka na kaya mo. Paano kung wala kang tiwala sa sarili mo? Okay lang ba? Okay lang. Bakit? Kasi kung naniniwala kay Lord, pwedeng wala kang tiwala sa sarili mo, pero pag may tiwala kay God, tutuloy ka pa rin. Bakit? Kasi kapag kasama mo si Lord, alam mo, walang imposible. Mas importante. Yes, very important, ini-improve natin yung sarili natin daily. Importante talaga yun, no? Pero mas importante na naniniwala ka kay Lord na business partner mo siya dito sa Clicknomics and tutulungan ka niya ma-achieve kung ano man yung mission binigay niya sa'yo. So, una, kailangan meron ka talaga faith eh. Yung faith mo, makatulong yan para magkaroon ka ng action. Yes. Pag nagtitake ka na ng action, magkakaroon ka na ng result. Pag paulit-ulit, I think yun yung nangyari sa'yo. Yes, Coach. Faith Coach. talaga, faith. Even yung pag-stop ko ng maintenance ko, faith. Because of faith and belief dun sa products. Talagang importante yan. Kasi di ba yung faith na yan, kaya makapag-move ng ng mountain yan, ng lahat, di ba? Kasi matindi. Basta matindi yung faith mo,
susunod yung result doon. Yun yung ginawa ko talaga, click partners. Faith ko, pinanghawakan ko. Di ba, sinasabi naman lagi ng mga doctor, even sila Doc Jeline, Doc Edward, na wag niyo basta gawin, magpa-check up kayo sa doctor niyo muna before you do that, di ba, ganun. Pero ako talaga, yung faith ko, ang pinanghawakan ko, bakit ko natanggal yung maintenance ko? So, hanggang ngayon, 1 year na, itong March, 1 year, okay ako. So, kahit i-follow niyo yung mga ano ko, nabalik ko na uli yung pagsasayaw ko. Happy ako, nakapag-concert pa ako nung November 4 last Wow. year sa Smart Araneta, yung The Legends, di ba? Bago nag-concert ang Sex Bomb, kami yun nandun. Yun. Oh, kasi ahead naman talaga kami sa Sex Bomb eh. Nung nandun kami, tas umalis na. Nagsasayaw ka din dati, coach, sa Eat Bulaga. Eat Bulaga, yes. Kami ang in-house dancer before ng Eat Bulaga bago pumasok ang Sex Bomb. Kasi ang binuon na kasi noon, solid na all girls group. Kasi kami noon mix kami, may mga lalaki kami. So, ayun na yung binuon nila, gusto nila Joey. Kaya nawala na kami. Tsaka syempre, damatan na rin. Mga tumanda na rin. Kaya pinalitan na ng mga bata. 16 lang sila noon eh. Nung time na yun, 25 ako, 16 sila. So, ang laki ng difference. So, yan. Dami ko na rin na sayo. And nasali rin ako sa movie ng Kung Ayaw Mo, Wag Mo. Kasi nagturo kami ng Cotillion. And then sinama na ako ni Jerry Sineneng. Actually nga, kung hindi ka lang in love nung time na yon, baka napunta ako doon kasi inalok pa ako ni Jerry Sineneng na dun sa Boy Tigas na movie ni Sinto, si Willie Revillame. Parang party people, naka two-piece ganyan. Nasa pool ganun. Kaso hindi na ako napayagan kasi nga, ayun, may away-away ba? Sabi, dancer ka pa nga lang, wala ka nang time, mag-artista ka pa, mga ganun. So, hindi talaga dun siguro yung yung linya ko. Oo, entrepreneur talaga ako. Yun, Kasi kahit naman nandun ako nun, nagbi-business pa rin ako eh. Kahit nasayaw ako nun sa TV. So, ayun. Mapupunta kasi ako dito hanggang Clicknomics. Tama. Coach, may question ako sa'yo. So, ito final question na, para sa mga currently na nahihirapan, na mga click partners natin, nahihirapan magkaroon ng result, nahihirapan magkaroon ng benta, or nandun na sa point na nag-iisip na sila, para sa kanila ba to o hindi? Ano yung ma-advise mo sa kanila? Huwag kayong mag-stop. Kasi parang tindahan lang yan eh. 'Di ba? Pag sarado ka ngayon, wala kang benta. Tapos bukas na naman, naka-open ka, di may benta ka. Kung nahihirapan kayo, ayun nga, ito na naman tayo, napapasok tayo dun sa Kung nahihirapan kayo, ihingi nyo ng help kay Lord. Tapos, bibigyan kayo niya ni Lord ng wisdom, and then, mararamdaman nyo na lang yan, tapos kayo naman, kikilos din kayo. Yon. And then, kung halimbawa yung nahihirapan kayo ngayon, wala kayong benta, okay lang yan. Huwag kayong mag-stop. Kasi, di ba, parang sa prutas, kanya-kanya ng season, di ba? Yung season ng mangga, season ng santol, iba-iba. So, nagpipik yun. Eto, nag-harvest, ang dami-dami, ganun. So, ganun din sa negosyo natin. Halimbawa, itong buwan na to, wala kang benta, huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag mo ilagay sa isip mo na, i-stop na ako. Huwag ganun. Kasi, malay mo, itong next month, di ba? Tagsibol naman ang santol. Di magpipik yun, hitik ng bunga yun. Mag-harvest ka ngayon, di ba? Malay mo, yun na yung hinihintay mo naman, di ba? Paano kung nag-stop ka? Parang yung sinasabi ni Coach, Coach Van, dun sa yung nagmimina, di ba? Umayaw na kasi walang nakikita, tinamad. Yung pala, isang pukpok na lang, nandun na yung diamond, nandun na yung gold, di ba? Huminto pa. So, ang masasuggest ko sa inyo, kung wala man kayong benta ngayon, okay lang yan. Magdire-diretso lang kayo kasi nga, ngayon wala kayong benta, pwedeng mamaya, meron na. Kung ngayon, anong oras na ngayon, 7, mamaya mga 7 ganyan, 45, meron na kayong benta. So, don't lose hope. Baga dire-diretso lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi parang isipin nyo na lang yan. Ganito yung mga motivation na gawin nyo. Halimbawa, na-hold up ka or nakidnap yung anak mo. Wala kang pang ransom. Hihintuan mo na lang kasi wala kang pang ransom. Di ba hindi? Gagawin mo lahat ng paraan para magkaroon ka ng pera para makuha mo yung anak mo. May bigay mo yung ransom. Parang ganun lang eh. Dapat anuhin mo lang yung utak mo kung paano mo siya imo-motivate, paano mo i-encourage yung sarili mo na huwag kang sumuko doon sa kung ano yung wala ka ngayon. Ang isipin mo kung ano yung pwede kang magkaroon kinabukasan or mamaya lang, mga anong oras ba? Ganon. Don't lose hope. Pwedeng meron kang benta ngayon, mamaya wala, susunod meron. Ganun.
Pero kapag huminto ka, wala ka na talagang benta. Totally. Wala, hindi ka na makakabalik. And also, wag niyong gagawin yung ano. Halimbawa yung may problema kayo ngayon, tapos i-stop kayo, hindi kayo attend ng training. Wala kayong makakausap kahit sino na taga-Clicknomics. Wala kayong gagawin gano'n. Kasi, madidemotivate na kayo niyan. Ang kasunod na niyan, ayaw niyo nang umattend. Dire-diretso na yan, tamad na kayo. Manunood na lang kayo ng TikTok, manood na lang kayo ng Netflix. Gano'n na lang gagawin niyo. Kasi wala na. Pero, di ba, even nga yung araw-araw ko uma-attend ng training, pero nadidemotivate ka pa rin, di ba? Paano pa pag hindi na? Wala na. So kaya ang gawin nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa kung wala kaming kita ngayon. Ayaw ko na eh. Yung inalok ko, tinanggihan ako, mahal daw, ganyan-ganyan. Naku, pag nakarinig kayo ng gano'n, ako sinasabi ko pag sinabing mahal na-try mo na bang na ospital? So sagot, oo. Magkano ginastos mo? Ako ganun kasi. O di ba? Kasi na-ICU ka na ba? O 20,000 isang araw. Magkano lang yung bibilihin mo na pwedeng maka-okay sa sa sarili mo, di ba? So ganun, huwag kayong, dapat ang gagawin nyo, imbis na magpadala kayo doon sa nadi-discourage na kayo, baliktarin nyo yon, i-reverse nyo. Gawin nyo yon na as motivation na ay hindi, kailangan, wala akong benta ngayon, bukas meron. Parang ganyan. Yun, ganun ang gawin nyo. A matter of ano lang yan. Yan, Maging strong lang, sabay-sabay ganun nating lang. palakpakan dyan sa chat, no? Si Click Partner Lanibet, no? Thank you sa wisdom, sa story, sa encouragement na nabigay mo sa community natin. Thank you, Coach. Hindi nila to makakalimutan and hindi rin namin makakalimutan yung conversation na to, podcast na to. We hope and we pray na ayun, tuloy-tuloy natin, marami pa tayong tutulungan, marami pa tayong isuserve dahil nakikita namin yung heart mo to serve other people and hindi lang about sa pera, hindi rin nakikita namin yung pagtulong dun sa community natin. Don't lose hope mga Click Partner. All things created for good and yung mga challenge, rejection is parte yan ng success natin. Ikukwento mo na lang yan soon. Pero mas masarap ikwento yung success nang meron kang pinagdaanan. Diba? Ang hirap kasi pag success ka agad eh. Hindi mo ma-appreciate. Mas masarap yung success kapag dumaan ka doon sa proseso.